Yeah, Philippines. Tomorrow. Tomorrow, Philippines. What time? Tomorrow, 5 o'clock. 5 o'clock Saturday. Okay, Saturday. Yeah, bring one. هيدا one. I'll hold it for you. What? What is that then? Come. Agoy-agoy, happy Valentine's po sa ating lahat. Wala tayong bulaklak, pero meron tayong papitsa. Treat ni George at ni Jessie. Naandyan si Jessie, wala po siyang date dahil wala pa po siyang boyfriend. Si George naman, meron na siyang girlfriend pero nag-out of town ng 10 days. So wala din siyang date. So, minabuti na lang nilang bumili ng pizza at kami magsalo-salo dito sa bahay. Ang Valentine's po ay para po sa ating lahat. Hindi lang po sa mga nagmamahalan, hindi lang po sa mag-asawa, hindi lang po sa mag-boyfriend at mag-girlfriend. Pwede rin po sa ating mga kaaway. Ayan, simot na. One eternity later. Say hello to my vlog. Now. Why you put the camera on my face? Now I said. Say hello to my vlog. Yan na. The weather is very nice. I'm actually not time you're sleeping. Alright, come and put the camera on your face. Ayan. Ayan. Diyan natulog siya. Ito na ang ating bunso na andyan. Naglalaro ng at yung ating machine ay nagwo-work. May supot dyan. Kanino ba yan? Dala ni Habi kahapon. At tayo mag-aayos ng maganda yung weather today, guys. Maganda yung weather forecast today. Good morning po. Kumusta po ang inyong Valentine? Nag-enjoy po ba kayo? At nagbigay lang ako ng kunting blah 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 for today. Ay hindi ko alam kung saan ko ipipwesto ang ating camera. At yun. Para sa akin po at para sa mga iba din siguro, ang pagbibigay ng bulaklak, normal lang yun sa ating kaugalian, di ba? Pero para sa akin, lalo na sa aking edad, guys. Lalo na sa ating edad, ang pagbibigay ng bulaklak or ang mga nagbibigay ng bulaklak para lang sa mga mayayaman, dahil ang bulaklak mahal po siya, pirahin na lang. Tapos busy din ako kahapon sa pag-scroll ng sa Facebook. May isa nakatanggap ng 2-3 pirasong bulaklak. Siya, maganda yung pagkakaayos. Tapos pagbigay niya sa mister niya, sa misis niya, yung misis ganun lang siya. Ini-expect niya sigurong chocolate or more than flower ang ini-expect niya. Tapos pag tingin niya ganun. Tapos nung binuklat niya sa may gitna ng 3 bulaklak, merong nakasuksok doon na envelope. Binuksan niya, tapos pera ang nakalagay. So, yung mister siguro, minabuti niyang bumili lang ng 3 bulaklak na hindi naman kagandahan, pero naandun yung price niya, yung kabuuan ng kanyang regalo sa kanyang misis, which is pera. Doon na siya naglulundag sa tuwa. So, yun ang gusto kong ipahiwatig, guys, na ang bulaklak para sa ating mga mahihirap, parang simple lang yon. Pero ang pera, malaking halaga. So, yan na nga, sa panahong ito,
kung tayo naghihirap rin lang, mas mamabutihin na lang natin yung pera or pagkain, yung matatanggap natin pag Valentine. So, yun ang point ko, guys. So, anyway, may mga kahit na hirap naman, trinatry nilang magbigay ng bulaklak sa kanilang mga mahal sa buhay para ipahiwatig yung tunay na kahulugan ng Valentine's. At yun ang selebrasyon namin ng Valentine's ba? Nasabi ko na walang, hindi lumabas si Jessie, wala pa siyang boyfriend, tapos si George naman, nandito rin siya, kasi yung girlfriend niya nasa Turkey, meron siyang meron siyang meeting ng 10 days, 1 week yata. So, nandito siya, wala siyang kadit. So, yun na lang ang napag-isipan ng dalawa, si George at saka si Jessie, na bumili na lang ng pizza at pinaghalo-haloan namin. Ito yung KitKat na nawawala kagabi. Nasa unan pala ni Habi. Para siyang batang nakikipag-away. Nasaan ang aking KitKat? Nasaan ang KitKat ko? At dito ang bed ni Lucky. Pero, bibihira siyang matulog dito. Dito siya natutulog sa may paanan namin dito. Pag tulog na kami, sumisiksik yan sa may paanan namin. Oo. Few minutes later. One eternity later. Ang ganda ng weather, guys. Ayan, nagsasampay tayo dito sa balkonahe ng kwarto. Tapos marami pa akong tinanggal ko yung nilabhan ko. Ayan. Tapos nagsasampay ulit tayo.
Sandali muna. Maupo muna tayo. Naisipan ko lang i-share sa inyo guys. Yung meron po tayong vlog nung nakaraan tungkol doon sa pag-igib namin ng tubig. Pag-igib namin ng tubig doon sa bundok. May mga nabasa akong comment doon na sabi nila, ang layo nyong umiigib ng tubig. May igiban pala dyan. Tapos, yun nga, napakalayo daw yung pinag-iigiban namin ng tubig. Actually po, dito, may tubig naman po. Kaya lang, yun nga, nung pumunta kami sa bundok, at may kukunin kami, dumiretso kami sa bahay. So, pagkakataon na namin kumuha ng 10 galon. Dahil nga kung pupunta kami doon, puno yung sasakyan ng mga gamit namin, tapos pag uwi namin, puno na naman. So, yun nga, pagkakataon naming umigib doon ng tubig dahil walang laman yung sasakyan. At, okay, mai-explain ko lang, guys, na, how to say, hindi ko ma-explain. Bakit kailangan kaming mag-igib doon? Ang layo-layo. Parang sa atin din, guys, okay, ipagpalagay, di ba sa atin po sa probinsya, may kanya-kanyang ano tayo, hindi naman kanya-kanya, may mga yung bang anong tawag doon, gripo, may mga gripo tayo sa atin, di po ba sa probinsya. Tapos yung mga iba, kahit na may gripo sila, hindi malinaw yung tubig, hindi malinis. So ano ang ginagawa nung iba na kahit na may gripo sila, pumupunta sila sa kabilang baryo dahil ang dinig nila yung pasong yun or yung pusong yun, yung gripong yun sa may kabilang baryo malinaw. So yung mga tao pumupunta doon para mag-igib. Ganun po. It's not because wala po kaming drinking water dito or walang tubig. Meron naman po. Pag doon sa kabundukan kasi guys, dahil yung mga tubig doon na bumababa from the bundok, talagang malinis po siya. So ayun, dahil nga may nag-question bakit ang layo-layo daw ng pinag-iigiban namin ng tubig. May tubig naman po dito, pero mas masarap yung tubig doon sa kabundukan. Makikita mo talaga na talagang ang lakas ng bumababa na lang ng ng kusa yung tubig ba na galing sa kabundukan. Ayun, yun.